But alam niyo po, naging culture na po ng Lighthouse ang pagkakaroon ng Vision Sunday no for 3 years now. Okay, tuwing papasok ang bago at unang buwan ng taon. Ginagawa natin to hindi para limitahan si Lord na hindi ito lang gagawin ni Lord. Hindi po. Ginagawa natin siya para bigyan tayo ng direction. Kasi pag bagong taon kasi mukhang masyadong malawak no yung nasa isip natin, tama po ba? Hindi natin alam anong gagawin natin, anong plano natin. So we're doing this for us to have I think, direction from God at sa mangyayari sa buong taon. Kung maalala po ninyo, hindi ko alam kung nakasama ko kayo dito yung ilan, kung hindi okay lang. No, 2023, naalala niyo po ba? Ang 2023 is a year of new things. Yan, pakita natin. Okay, year of new things. Sino po naalala yan? Okay, naka-experience tayo ng maraming bagong bagay pagkatapos ng masasalimuot at mga challenging na pangyayari. Okay, 2024 naman is deeper year. Ayan, kaway-kaway naman sa mga kasama natin dyan. Ano? Maganda kasi ang pinagpapala ng Diyos pero kapag wala kang lalim sa Diyos, mukhang palalayuin ka nito sa Kanya. Kaya importante na nung taon na yan, 2024, ay pinalalim tayo ni Lord sa Kanyang salita at sa Kanyang presensya. 2025, last year lang po ay we experience year of God's grace and glory. Amen? Sino mo rin dito, ramdam mo talaga na maraming mga na-experience sa taon na mukhang hindi mo siya deserve pero God gave it anyway. At really masasabi mo, Lord, it's all by your grace and it's all by your glory. But heto na naman po tayo, bagong taon, bagong kabanata, bagong direction. So meron po akong share sa inyo na 3 importanteng bagay. Unang-una, God's prophetic promise. Pangalawa, God's prophetic verse. Okay? Wag pa natin papakita. Next po ay God's prophetic theme. Or ano yung word natin for the year 2026. Okay po ba yun? Magsimula tayo sa prophetic promise. So this year po, ang prophetic promise ng Lord sa atin is growing beyond limits. Next. Okay? Stepping into new territories. Secured and led by the hand of God. So yan po ang mai-experience natin this year. Kaya hindi ko alam kung excited ka, pero mabigat po yan. No? At mamaya pag-aaralan natin, saan nga ba ito galing? Anong hugot nito? Okay, so yan ang mai-experience. Mukhang ang Panginoon ay gusto niya mag-grow ka ngayon. Marami sa atin dito talagang mag-grow ka in many aspects of your life. And you will step into new territories. No? May mga aapakan kang bagong bagay. No? Possibly, bagong sakyan. Ang bira, aapakan mo yung bago mong sakyan, ano? Bagong mong bahay. Diba? May naapakan akong kakaiba eh. Hindi yun. Hindi ganun yung maaapakan mo, tama ba? Pero meron tayong mga bagong maaapakan sa taong ito, no? Possibly, bagong bahay at lupa. Come on? Amen? Okay? Possibly, bagong office, no? Kasi, inangat ka na ng Panginoon Diyos. Okay? At higit sa lahat, ay ma-experience mo ang security that you are also led by the hand of God. So para mas maintindihan natin saan mga ba ito galing, for context, sa mga hindi po nakakaalam, ang birthday po ng Lighthouse Church ay January 9, 2022. Okay? Kailan po? January 9? Mamaya po, at meron po tayong exam. Okay? Hindi, biro lang. January 9, 2022. So ibig sabihin, last January 9, 2026 ay ang pang-4 taon ng Lighthouse Church. Palakpakan naman po natin ng Lord. Parang kailan lang, 4 na taon na po tayo. So, I think 2 years na tayo hindi nagsiselebrate ng anniversary kasi unang-una magastos, pangalawa nakakapagod. Ang next po na celebration natin ng anniversary ay sa 30th anniversary. Okay lang ba yun? Tagal-tagal naman ng rep. Hindi po. 7 years. No? So magbilang kayo ng 3 taon, celebrate tayo. I believe malaki ang gagawin ng Panginoon. Gusto ko gaganapin natin sa Manawag Arena na. No? Kasi ginagawa na po dito sa Manawag. No? At I believe talagang malaki na ang gagawin ng Panginoon sa panahon na yun. Okay? So bilang sa Bible po, strategically, ang first 5 years ay tinatawag po nilang pioneering stage. Now when you talk about pioneering stage, okay, ito yung dito yung panahon na nagsisimula ang isang simbahan. Dito siya nabubuo, napapalakas at nagiging ganap na gawain ng Diyos. Okay, sabi nga ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So Jesus commanded the disciples to do the Great Commission. Bago siya
pumunta ng langit. Ang utos niya, win souls, make disciples, be a witness. At nakakatuwa kasi mukhang malinaw yung instruction, di ba? Magugulat kayo, nagpakita siya ng mga lugar. Sabi niya, Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. Yung Jerusalem is where they are. Yun yung kung nasaan sila. Sabi niya, pag sinabing witness kasi, ibig sabihin nun magiging ano ba Tagalog ng witness? Saksi ko kayo or magiging parang parang kayo magiging saksi ko. Yun na nga, saksi nga. Unang-una sa Jerusalem. Okay? So ibig sabihin, blessing ka muna dapat sa kung nasaan ka. Tapos yung Judea and Samaria pala, mga karatig pala yan, bansa at bayan. Okay? So ibig sabihin, hindi sapat na blessing ka lang sa lugar mo. Dapat pagkatapos mo maging blessing sa lugar mo, lalabas ka naman. For example, para maintindihan mo, unang-una sabi ni Lord, maging blessing ka sa Manawag. Ngayon, kung blessing ka sa mga Manawag, labas ka naman ng Manawag. Saan ka pupunta? Okay? San Jacinto. Saan pa ba? Mapandan. Okay? Lawak, Ordaneta. Tama ba? At Samar. Ang layo naman ng Samar, Okay. Tapos, yung to the ends of the earth, of course, ito na yung sa buong mundo na. Kasi ang hirap-hirap, blessing ka sa San Jacinto. Sa Manawag, hindi ka blessing. Ang hirap yun, tama ba? Blessing ka sa kapitbahay. Sa bahay mo, hindi ka blessing. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, para malinaw, sa Jerusalem, ito yung pioneering stage. Sa pioneering stage, dito hinuhubog ang simbahan para lumakas at maging isang matatag na gawain ng Diyos. 5 years. So, pag sinabi natin, sino dito mga nakasama sa pioneering stage ng Lighthouse? Kayo po. Kasama kayo sa pioneering stage. Kasama kayo sa first 5 years ng church. So, ibig sabihin, ang church po ay 4 years na. Tama ba? Ibig sabihin, 1 taon na lang, matatapos na ang pioneering stage. Sabi ni Lord, maging pagpapala ka sa Jerusalem. Sino po ito na nakita mo naman, naging blessing ang Lighthouse? Diba? Tinamay katabi mo, naging blessing ka sa Kanya. 4 na taon, magkakasama tayo, tama ba? Nagsasawa ka na rin sa Kanya, di ba? Parang yung mukha niya, lumalaki lang, minsan lumiliit, minsan humahaba, ganun ba? Pag may problema. Okay? At for how many years naging blessing tayo dito? So sabi ng Panginoon, okay, ayun na nga, what's next for Lighthouse? Ayun na nga, sabi ni Lord, we will grow beyond our limits. Panahon na anak, you will step into new territories and you will believe that you are secured and led by my hand. Mahina, are you excited? Ngayon, anong prophetic verse natin? Dito manggagaling ngayon ang prophetic word natin of the year. Okay? And that's from 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Sabi then, Jabez was more honorable man than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the Lord God of Israel, Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Tatayo tayo lahat at pananalangin. Okay? After that, I'll be sharing with you na the word of the year. Are you excited? Yes. Let's pray, Panginoon. Unang-una, tinatanggal namin any doubt sa lugar na ito. Walang lugar ngayon ng doubt kasi makaka-receive kami ng kakaiba, malaki na bagay. Lord, especially ang team namin, ang word namin sa taong ito, Lord. Dalangin ko po, bawat tatanggapin namin. At regardless kung ano man ang present situation o nangyari sa nakaraan, hindi namin ito, Lord, iisipin kasi ang iisipin namin ngayon ang ngayon at ang bukas na hinanda mo para sa amin. Lord, bless every hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Ladies and gentlemen, ang 2026 po is a year of enlarge. Amen? Are you excited? Ibig sabihin, lalaki tayo this year. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, parang hindi pa 2036, lumalaki ka na. Ayan, no? Hindi, iba yun. No? Talagang matindi ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayon. So, kung itong text na ito po, itong word na enlarge, ay galing po yan sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. No? At sa 1 Chronicles 4, 9 to 10, may nabanggit doon, mama, ang pangalan ay Jabez. Tama ba? Ipakita natin. Sige, Jabez. So, let's talk about Jabez. Sino nga ba si Jabez? Sino si Jabez? Jabez was born into the tribe of Judah in a time when Israel was struggling, surrounded by enemies and strife. Si Jabez po ay ipinanganak galing sa tribo ng Judah at pinanganak siya nung panahong magulo ang bansa. No? At sila ay alipin. Makikita at mababasa natin ang buhay niya kung si Matthew or kung sino mga Bible characters ay kinailangan ng mga libro para maikwento ang buhay. Ito po, kinailangan lang niya ng 2 verse in the Bible. No?
At makikita lang natin ang buhay niya sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Pero nakakatuwa na bagamat dalawang verses lang siya in the Bible, mamamangha ka sa buhay niya. No? At marami ang na-captivates ang puso, no, sa buhay ng mamang ito. Ang pangalang Jabez, ang pangalan po niyan, meaning ay sorrow or pain. So, bahala na po kayo dyan kung ipapangalan nyo pa sa anak nyo. Mukhang na-redeem naman na ng Diyos, tama ba? Ni-redeem naman niya kasi gumanda naman na yung buhay niya. Pero at your own risk, tama ba? Kung gagamitin niya pa yung pangalan na ito. Pero ang pangalan Jabez ay ibig sabihin sorrow or pain. Wala namang masyadong in-explain bakit yun ang pinangalan. Ang sabi lang, nahirapan daw yung nanay. Sino po dito mga nanay, nahirapan po kayo na ipanganak yung anak ninyo? Tapos pinangalanan mo siya ng isang mabigat na pangalan kasi pinahirapan kayo. Di ba? Pinangalan mo sa asawa mo, tama po ba? May mga ganun po ba? Yan, nakaka-relate yung mga nanay, ano? Di ba? Hirap na hirap siya. Hindi ko alam kung malaki ba ito o baka naman gusto pa niyang magbakasyon ng konti sa tiyan ng nanay niya. Pero mukhang nahirapan siya at dahil hirap na hirap yung nanay, ipinangalanan siyang Jabez ng ibig sabihin ay sorrow or pain. At alam niyo ba na ang pangalan niya ay nag-reflect sa buhay niya. Noong panahon po nila, ang pangalan ay nagpapakita kung ano ang destiny ng tao. So, mukhang ang buhay nito ay talagang nasa sakit at mga masakit na mga pangyayari ang buhay ng mamang ito. Pero alam nyo ba na nakilala si Jabez hindi sa pain or what, pero nakilala siya sa isang napaka-espesyal na panalangin. At ang panalangin niya ay binanggit natin kanina, basahin ko ulit. Sabi niya, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." Ano bang meron sa prayer ni Jabez? No? Mukhang parang simple lang naman yung prayer niya. Pero magagulat ka kasi yung prayer niya, unang-una, grinant siya ng Panginoon Diyos. Pangalawa, pag-aaralan natin, ano ba ang meron sa panalangin ni Jabez? Are you excited? 4 na bagay. Unang-una, it's a prayer of blessing. So yung prayer ni Jabez ay panalangin na pagpalain siya ng Lord. Sabi ko nga sa inyo, buong buhay niya ay nakaranas siya ng pain and sorrow. Okay? Ngunit, hindi lang siya humingi ng pagpalain siya ng Diyos. Ang hiningi niya ay pagpapala sa kanya at sa mga tao sa paligid niya. Hindi niya sinabi, "Lord, sawang-sawa na ako sa buhay ko, pagpalain mo naman ako." Hindi. Sabi niya, "Lord, pagpalain mo naman ako, sawang-sawa na ako sa ganitong buhay, kasi gusto ko po na maging pagpapala sa iba." Nakita niya yung difference? Hindi siya selfish. He desired a real and not shallow blessing. Kasi ang dami kong nakita, gumanda naman yumaman naman sila pero mukhang hindi naman talaga totoong blessing. 'Di ba? Lumaman, lumaki ang pera, pero problema naman. Ang daming ganyan ngayon, tama ba? At sinisingil sila. Pero ang sinasabi nitong blessing na to, mukhang ang ibibigay na blessing sa atin ni Lord ay hindi lang blessing na patungkol sa iyo, pero blessing na magiging blessing din sa iba. Ang ganda, no? So yan yung prayer niya. Unang-una, prayer of blessing. Pangalawa, the prayer to enlarge his territory. He wanted more opportunities. Sabi niya, "Lord, tagal-tagal na, mukhang wala akong opportunities na na-experience. Wala man lang growth, wala man lang influence." So sabi niya, "Lord, enlarge mo yung territory ko kasi gusto ko ng mga opportunities. Gusto ko pa ng influence, makapag-influence pa ako, and I just want to make a difference." Ibig sabihin, since bless siya ni Lord, sabi niya, "Lord, ayoko maging blessing lang ako sa bahay namin. Sa lugar namin, gusto ko, Lord, palakihin mo yung teritoryo ko para mas maging blessing ako sa mas marami." Nagets niya yung prayer niya? Mukhang yun nga, no? Saan tayo? Hindi lang para sumikat o makilala siya, pero para maging tulong at pagpapala sa mas marami pa. So sabi niya, "Lord, gusto ko mas malaki yung maging connection ko kasi I want to bless more." So that's number 2 prayer niya. Letter C, the prayer niya is prayer for God's hand. So imagine mo yayaman na siya Pangalawa, mas magiging blessing sa marami. Ano sa tingin niyo mangyayari? Posible magyabang si Jabez. Tama? Posible si Jabez, sabihin niya, o kaya yung mga tao sabihin nila sa kanya, "Iba talaga si Jabez, di ba? Iba talaga si ganito, iba talaga si ganyan." So, ang ginawa niya, instead na kung ano-anong i-pray pa niya, sabi niya, "Lord, dalangin ko na yung kamay mo ay nasa akin." Anong meron ba sa kamay ng Diyos? 2, guidance and power.
guidance and power. Yung guidance kasi, may leading ka eh. Ibig sabihin, ililid ka ni Lord kung anong dapat mong gawin. Kasi maraming nakitang bless ni Lord, pero gumulo ang buhay kasi walang guidance ni Lord. Tama ba? So, ibig sabihin, mukhang sinisiguro ni Jabez na dapat masunod at maitaas si Lord sa buhay niya. Gusto ko, Lord, yumaman ako, pero magiging bida ka sa buhay ko. Nagigets niya yung style ng prayer meron siya. At last, is the prayer of protection from pain. Sabi ko nga, pangalan pa lang ni Jabez, pain and sorrow na. Diba? Panigurado, ito rin ang naging buhay niya. Dahil dyan, one of his bold requests, actually, it was a very bold request. Kasi, mukhang hindi tayo makakatakas sa sorrow sa pain Tama ba? Pero si Jabez, sino ba namang magre-reklamo, sino ba namang hindi magre-request kay Lord, buong buhay niya, lagi na lang siyang nakakapanakit. Lahat na lang ng gagawin ko, magiging problema ng pamilya. Lahat na lang ng desisyon ko, magbibigay ng sorrow sa buhay ko. May mga ganun ba kayo nangyayari? Bakit ganun? Parang lahat ng gagawin ko para magiging problema ako. Parang nagkukos ako ng sakit ng ulo ng iba. Bakit ganun sa mga desisyon ko sa buhay? Yung mga desisyon ko, nagiging sakit ng ulo ko. May mga ganun po ba na-experience niyo? Ganyan si Jabez So sabi niya, Lord, please lang. Ayoko nang masaktan. Sawang-sawa na ako sa sorrow. Sino pong sawang-sawa na rin sa sorrow? Sawang-sawa ka nang umiiyak sa sakit, di ba? Pwede naman sana, Lord, tears of joy. Tama ba? Hindi yung tears of problems and trials. Yun yung prayer niya. Very bold request, no? Freedom from pain. Panalangin, he will not cause pain to himself or to others. Actually, pwede naman natin ito pag-pray pero mukhang imposible na hindi tayo makaka-experience ng sakit pero ang maganda siguro na ma-experience natin dito ay hindi ka na ang magiging cause ng sakit ng ulo ng pamilya mo. Tama ba? Hindi na ikaw ang dahilan, mga desisyon mo, bakit ka masasaktan? Possibly ibang tao, pero hindi na dahil sa'yo. Sinong mas makakapagsabi blessing yun? Tama ba? So yun yung prayer niya. Lumalabas that Jabez's life shows us that your beginning does not define your ending. God honors sincere faith and a painful past doesn't cancel a blessed future. So lumalabas na ang buhay ni Jabez ay isang paalala sa atin na ano man yung nakaraan mo, ano man yung past mo. Diba? Reb, di mo alam yung past ko. Diba? Alam ko, yung December 25 yan, tama ba? Pasko yun tama ba? Iba po yun. Hindi mo alam ang past ko, Reb. Mukhang hindi ko ma-experience. Hindi. Si Jabez nga, ganun yung buhay niya pero pinagpala siya ng Lord. So let me tell you this. Mukhang sinasabi ni Lord today na mukhang meron kang bright future na nag-aantay sa'yo. Starting, hindi ko sinasabing mangyayari ngayong 2026, pero simula ngayong 2026, mukhang may bright future ka. Tingnan mo nga yung katabi mo. Diba? Kumikinang na yung noo niya, tama ba? Ay, iba pala, no? Kumikinang yan kasi iba ang future niyan. Alam nyo, para mas maintindihan nyo, kasi nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, bakit si Jabez ang sinishare mo sa amin? Sa mga hindi nakakaalam, tulad ni Jabez, ang lighthouse po ay pinanganak mula sa pain and sorrow. Diba? Ang lighthouse ay galing po sa talagang masakit na pangyayari. Di ko nga, dati pag umiiyak kami, iyak ito ng presence ni Lord at iyak ng hinanakit. Tama ba? Naalala ko unang-unang Sunday service namin, nakaload kami lahat, umiiyak kami, hindi lang sa presence ni Lord, pero dahil masakit sa damdamin. At for 2 years, ganyan nangyayari. Mukhang pilit naming, di ba, hindi pinag-uusapan yung mga nangyari, pero mukhang masakit talaga So, pero yun na, we experience a very challenging and painful beginning, but regardless, we keep moving forward and serve God and His people. Yan, yung mga unang-unang buwan, Sunday, no, at mga taon ng Lighthouse, ganyan po nangyari. Pero naka-experience tayo ng new things. Amen? Pinalalim sa tunay na pundasyon, nakaranas ng grasya at kalwalatian ng Diyos sa maliit na simbahan at community na meron tayo. And palapakan naman natin si Lord for that. I thank and praise God for that. Pero listen to this. Sabi ng Lord, anak, alam mo ba na napakinggan ko ang prayer nyo? Alam nyo ba na nakikita ko kayo? At sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, mga anak, Lighthouse Church, listen, panahon na. Ano sasabi ni Lord? Enlarge. Mahina, enlarge. God honors our sincere faith
and rewards us a blessed future. And that future, listen, starts this year 2026. Yan ang dahilan ba't tayo nandito ngayon. So, sino po excited sa enlarge? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, lumalaki. No? Yung, parang dito, parang kanina malit lang to. Parang lumalaki rin. Hindi po literal, nalalaki tayo. But knowing God will enlarge us this year, ano naman ang kailangan nating gawin personally? Ano ang kailangan i-enlarge mo din para naman kay Lord? Okay po ba yun? So, 3 bagay po na i-enlarge natin. Number 1, enlarge your faith. Yan. Sabi mo nga, enlarge your faith. Diba? Enlarge your faith. Luke 17, verse 5, the apostle said to the Lord, Lord, increase our faith. Lord, palakasin mo naman pataasin mo naman, palakihin mo naman yung faith namin. Sino naniniwala? Malaki ang gagawin ni Lord. Pero dapat this year 2026, lakihan mo din ang pananampalataya mo sa Kanya. Problema kasi sa atin, minsan, maliit yung faith natin eh. Actually, si Lord nga, biblically, kahit maliit, kaya daw, diba, palipatin ang bundok sa kabila. Ibig sabihin, yung laki ng gagawin ni Lord ay nakadepende din sa laki ng faith mo sa Kanya. Okay, na yung malagsukin mo eh. Yun lang kaya na din eh. May mga tao talaga na ganun sila eh. Malaki kasi nga, malaki din yung pananampalataya nila eh. Malaki ang Diyos, given na yun. Pero ang tanong, kaya mo bang maniwala na kaya niyang gumawa ng malalaking bagay sa buhay mo? Sa pamilya mo? Sa business mo? Sa trabaho mo? Amen? Alam mo, I have a good news. Kinaya mong maniwala sa mga maliliit na kayang gawin ni Lord. Panahon na para maniwala ka naman sa malalaking bagay. Diba? Masakit yan mo eh, Lord. Pinag-pray mo. Diba? Kailangan niyo pa ba si pastor pag sumakit yan dyan? Di na eh. Pinag-pray mo yan. Masakit ulo. Kumagaling eh. Kung doon, kinaya mo, maniwala ka naman sa mas malaking bagay. Kung pinobide ni Lord yung mga barya-barya mong kailangan, mukhang ipro-provide din ni Lord yung mas malalaking mong kailangan. Amen? Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Nakita ko ganito po yan, no? Hindi tayo i-enlarge ni Lord kasi gusto ka lang niyang i-enlarge. Listen to this, ha? Listen to this. Pero, listen, i-enlarge ka niya kasi naging faithful ka at trusted ka sa maliit at konti. Nagets niyo yun? Ibig sabihin, ganito yan. Naging faithful at trusted ka sa paglalakad. Pambira, hindi ka nagre-reklamo. Ilang years ka nang, di ba, kawasaka. Kasi puro kalakad eh. Tapo ba? Hindi talagang walking talaga. Hindi walking by faith. Literal, walking ka talaga. BMW, di ba, by means of walking daw, sabi nila. Ang bihira. Pero, alam mo, naging faithful ka eh. Alam mo, pagpapalain ka ni Lord ng sasakyan. Faithful ka eh. Hindi ka nagre-reklamo eh. Tama ba? Ayaw niyo pa magkasakyan? Kaya nga sabi ko, Lord, mukhang poproblemahin namin yung parking dyan ah. Tama ba? Ayaw nila, Lord. Bahala kayo. Naging faithful at trusted ka eh sa maliit na pera at blessing. Ito matindi, lit ng pera mo pero faithful sa giving at nagiging pagpapala sa iba. Nalilibre pa ng siomay. Alam mo, Reb, tuwing sinasabi mo maglilibre ng siomay, nililibre ko isa lang. Ilan yung kaya ko eh. Blessing pa rin kahit maliit. Alam mo, dahil faithful ka sa maliit, magugulat ka pagpapalain ka ni Lord sa malalaking pera. Dati, yung 1,000 dumadaan lang sa kamay mo kasi binabayad mo agad eh. Pambira, nagbibilang ng 1,000 ngayon. Ayaw nila. Ayaw nyo. Sige Lord, 20 lang Lord. Sige Lord, I declare 20-20, ganun ba? Ayaw nyo, okay. Tama ba? Magugulat ka pagtapos ng service, hindi na siomay nililibre niya. Pwede ba, labas tayo ordaneta? Kasi may siomayan doon, mas masarap. Siomay pa rin? Diba? Siomay pa rin pala, no? Ano ba? Diba? Naging faithful at trusted ka sa pagre-renta. Ang birap, ilang years kang nagre-renta eh. Pero alam mo, faithful ka sa bahay mo. Talagang kahit hindi sa'yo, inaalagaan mo, pinapaganda mo, kugulat ka. Darating yung time, pagpapalain ka ni Lord sa sarili mong bahay at lupa. Amen? Alam mo, wag kang magreklamo, nagre-renta ka.
Bakit? Kasi mamimiss mo yan pag may bahay ka na. Alam mo, minsan, dati nalala ko nung time, wala pa po akong sakyan. Nakamotor lang ako. Tuwing umuulan, alam niyo, pag uulan, di ba, yung, talagang mababasa ka talaga, wala kang no choice eh. Bumili din ako ng kapote eh. Pambira yung kapote, binasa rin talaga ako. Talagang wala eh, mababasa ka talaga eh. Pero sabi ko kay Lord, i-enjoyin ko itong mga moment na to, Lord, kasi darating yung time di na ako mababasa ng ulan. Namimiss ko na ngayon. Namimiss ko nang mabasa. Tama ba? Kaya naliligo na lang ako. Tama po ba? Ganun eh, di ba? Pagpapalain ka ni Lord sa sariling bahay. Naging faithful at trusted tayo sa maliit na gawain. Pagpapalain tayo ni Lord sa mas malaking gawain at ministry. Alam nyo, yung iba, nung lilipat na tayo dito sa center, marami rin nagsabi sa akin, familiar po kayo sa hub? Wala akong picture yan eh. Pero dati po, nag-start ang church po sa hub. Doon po kami sa hub. Pero yung kabalikat, iba pa yon. Pero hub, yun talaga yung naging bahay ng church. Sa hub po, ay ang dami nagsabi sa akin, Rev, lipat na tayong late-late naman ng church. Kasi sino ba naman magsi-service to ng late-late? Alam niyo po ba na ito, hindi naman sa pagmamayabang, pero every Sunday po, full pack kami. At 3 service kami every Sunday. Tayo sa akin, bakit? Kada service, 20 lang ang kaya. 20 ang kaya kada service. So, pambira, ganun kami. At least ngayon, medyo nakakapalakpak ka na. Dati po, ganyan kami. Ganyan lang. Ganyan po ang palakpak. Magtatasan kami, ganyan lang din, naman. Talagang hindi maka-all out eh. Pero alam mo, sabi ng Lord sa akin, ang daming sabi eh, lipat tayo, ganyan-ganyan. Sabi ko, Lord, kung dito mo kami nilagay, I will be faithful. Ang dami po naging style yung lighthouse, ay yung hub, tama ba? Ano yun, iba-iba yun. Meron yung naka-TV lang tayo sa music team. Sabi ng mga iba, parang may ibang iba po, merong music team. Ayan na, binalik natin yung music team. Naayos siya, napaganda siya. At alam niyo po ba, nung lilipat na tayo dito, umiyak ako. Bakit? Kasi sabi ko, Lord, mamimiss ko tong lugar na to Pero thank you, Lord, I've been so faithful in this place. Sa lugar na yun, ang liit-liit na lugar, pero doon tayo binago ng Diyos. Kaya meron tayong Lighthouse Center. Sino po dito na-amaze kayo nandito rin? Di ba? Parang malaki na eh. Kasi galing tayo sa maliit eh. Sabi ko kay Lord, alam niyo, sa totoo lang, maraming times na parang gusto ko na rin maghanap ng mas malaking place. No? Kasi maliit talaga to eh. Pero sabi ko kay Lord, I will be faithful in this little. So, this year po, marami pa tayong gagawin sa church. Pagagandahin pa natin to, dahil pa nating aayusin. Pero sabi ko, Lord, i-enjoyin namin tong Lighthouse Center kasi darating yung time. Enjoyin mo na rinig mo pag may umuubo. Tama po ba? Naririnig. Pag may nagsasalita, rinig mo eh. Diba? Pag yung kumakanta, kitang-kita mo eh. Alam mo, darating yung time, di mo na masyadong makikita yung worship leader eh. Tama ba? Kasi naka-record na lang ulit. Di pala, no? Di mo na nakikita eh. Darating yung time, isang service na lang tayo, nakakamiss, di ba? Tama po ba? Rep, tapos na ba ang service natin? Wala bang second? Nakakamiss naman yung ilang service tayo. Mamimiss mo to eh. Tama po ba? Kaya sabi ng Lord sa akin, maging faithful ka. Ako maniniwala ako. Na dahil magiging faithful tayo dito sa maliit, pagpapalain tayo ni Lord ng mas malaki. Buti pa yung bata. Thank you daw, no? Thank you. Tama ba? Ang babait ninyo. Mabait si Lord. Tama yan. Amen? Sabi nga ni Bishop Manny, the highest form of living is not to live a comfortable life, but to live by faith. Akala ko dati, ang pinakamagandang buhay ay yung komportable ka sa buhay. Pero hindi pala, ang pinakamataas na antas ng buhay ay yung nabubuhay ka sa pananampalataya. This year, 2026, enlarge your faith. Sabi mo sa tabi mo, enlarge your faith. Sino po dito, lalakihan mo yung pananampalataya mo? Amen? Number 2, okay, at malapit tayo matapos, enlarge your dreams and vision. Don't just enlarge your faith, but also enlarge your dreams and vision. Amen? Okay na po. Thank you na, baby. Ayan. Okay lang po yan. Diba? Nagpapasalamat na siya sa gagawin ni Lord. Palakpakan naman natin si baby, di ba? So, enlarge your dreams and vision. Alam mo, sa Bible, God often speaks through dreams and visions. Kumakausap si Lord sa panaginip at sa mga visions. More than that, He is the giver of godly dreams, desires, visions, and purposes that align with His will. Kaya naman, isa sa resulta sa pagbaba ni Holy Spirit, sabi niya, pag bumaba si Holy Spirit, i-enable ko kayo na mangarap at magkaroon ng vision. Sabi nga sa Joel 2:28, then after doing all those things, I will pour out my spirit upon all people, your sons and daughters will prophesy, your old men
Huwag mo sabihin matanda ka na. Bakit? Sabi ni Lord, you will dream dreams. Hindi ka lang mananaginip, but you will dream dreams. And your young men will see visions. Alam nyo, nakita ko po, isang malaking problema, bakit hindi umuunlad o umaangat ang isang tao, ay dahil sa kawalan ng vision at pangarap. Tama. Tama. Yan ang problema eh. Ang problema sa atin, lahat naman tayo pinanganak na may pangarap. May vision sa hinaharap. Diba? Naalala mo ng bata ka, ng 1-year-old ka, Ate, lapin mo na ang balag ka. I want to be engineer. Di ba? Gusto ko maging astronaut. Di ba? Yung yayabang ka ba? Gusto ko maging police. Di ba? Ang dami mong pangarap eh. Ay, ang problema, bakit kaya nung lumaki ka, nawalan ka ng pangarap? Eh, nung bata ka, ang laki-laki pangarap mo kung ano-anong gusto ko maging presidente. Dami mo sinabi. Di ba? Pero nakita ko po, kasi at some point in life, mukhang nabuksan tayo sa reality na hindi pala madaling maging astronaut. Mukhang magastos pala maging doktor. Right? At yung iba naman, sinampal ng mga pagsubok at hinanakit sa buhay. O kaya naman, marami ang huminto na mangarap at hawakan ang mga pangitain nila dahil sa mga problema. Tama po ba? Dahil mo pangarap, ang laki ng pangarap mo. Grabe, gating gusto kong mangyari. Pero I have a good news to everyone. I have a good news. Kasi this year, 2026, ito ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Okay? Habakkuk 2, verse 2 to 3. And the Lord answered me and said, write a vision. Sabi ni Lord, Nak, alam mo, may vision kayo, may pangarap kayo, pero mukhang nakalimutan mo na. Okay lang ba this year 2026, isulat mo ulit? Sabi ni Lord, Nak, write a vision. Saan daw ilalagay? Sa tablet. Kung wala kang tablet, bili ka na. Tama ba? Yung sabi, plain upon a tablet. Hindi po, ano yan? Hindi po tablet yan, ano? Ano yan? Parang yun yung pinaka-notebook nila noon, no? Kaya nga ako po, may challenge po ako sa inyo. Actually, this week ito mangyayari. Gagawa tayo ng vision board. Ano yung na-vision mo sa pamilya mo, sa buhay mo na gagawin ni Lord sa 2026? Okay ba yun? Pwede ka gumawa, pwede mo i-drawing, pwedeng wordings lang sulat mo, magkakaroon kami ng ganito, ganyan-ganyan. Di ko alam. Basta gawa ka ng vision board mo. Sabi ng Lord eh. Ano pa sabi dyan? Next. Verse 3, then there is still a vision for the appointed time. It testifies to the end. It does not deceive. At if it delays, sabi niya, kung ma-delay daw, wait for it. For it is surely coming, it will not be late. Mga kapatid, magkaiba ang delay sa late. Pag late kasi, huli si Lord. Hindi. Pag sinabing delay, hindi yon late. Na-delay lang. Alam mo, sa mga question ko kay Lord, Lord, sabi ko kasi, dati ang dami-dami kong pangarap. Pangarap ko magkaroon ng sports car, mga ganyan. Alam mo, Kuya Mike, bala ko dati, graduation namin, college, naka-sports car na ako. Pambira. Wala. Di mala ako nagkaroon ng sports car. Wala talaga eh. Sabi ko, Lord, ba't ngayon ako nagkasakyan? Sabi ng Lord sa akin, kasi anak, ba't ko dinelay? Kasi ngayon yung tamang panahon eh. Pag binigyan kita ng mas maaga, mukhang ikakasira mo. So magpasalamat tayo sa mga dreams and vision na mukhang dinelay ni Lord. Kasi ito yung tamang time eh. Tama ba? But wait for it kasi tutupad yung pangarap mo. Alam, yun na, di ba? This year, 2026, enlarge your dreams and vision. Huwag maliit, lakihan mo. Sabi mo sa katabi mo, ang laki mo. Hindi pala, lakihan mo. Sabi mo, ang lakihan mo. Di ba? Paano mo daw malalaman kung dreams at vision ni Lord kapag malaki at imposibleng mangyari? Dreams ni Lord, yan. Ito, tanong ko po sa inyo, pangarap bang magkaroon ng sakyan? Pangarap ba? Yes, pangarap siya. Pero, ang dami ko nakitang tao, hindi naman nila pangarap, pero natutupad nila. Ibig sabihin, pangarap siya, pero doable siya. Naintindihan niyo ako? Kahit gaano kahirap po na Pilipino, kayang bumili ng sakyan. Sa totoo lang. Kaya. Doable siya. Trabaho, ganyan-ganyan. Kaya siya. Mahirap. Mahirap na hirap talaga. Pwedeng motor, pwede yan. Kaya. Pero mahirap. Pero kaya, doable. Pero ang pangarap ay makapagbigay ng sakyan. Magkaroon ng bahay, kaya yan. Magbigay ng bahay, mukhang imposible yun. Nagigets niyo ako? So pag sinabing lakihan mo yung pangarap mo, yun ang sinasabi ko. Ang prayer mo lang, hindi magkaroon ka ng bahay, pero one day gagamitin ka ni Lord, makapag-bless din. Pambira, dati problema mo ang lupa, pinag-aagawan nyo, ngayon namimigay ka?
Wala talaga, no? Pero I have a good news po. Maybe sabihin mo sa akin, Rev, wala na akong pangarap. Rev, wala na akong nakikitang vision. Don't worry po, kasi mamayang gabi, for the first time sa church, kakaroon tayo ng Dreams and Vision Night. Nag-prepare po ako ng napakagandang message. At I believe that night, sa gabing yan, magugulat po kayo kasi milagro po. Miraculously babagsak ni Lord ang mga naglalakihang dreams and visions niya sa buhay mo at sa hinaharap. Mangangarap tayong muli. Huwag mong hayaang yung pain ng kahapon ang umadlang sa iyo para mangarap muli. Sabi mo sa tabi mo, mangarap kang muli. But this year, 2026, hindi mo lang lalakihang mangarap, pero papangarapin mo ang pangarap ng Diyos. Bakit kailangan God-sized dreams and vision? Kasi ang daming believers, may vision, may dreams, pero hindi God-sized. Because a God-sized vision, sabi ni Bishop Manny, a God-sized vision will confront your limitation and expose your need for God. Kasi pag malaki pangarap mo, lalabas yung totoo na hindi mo kaya eh. Hindi mo kaya eh. Ngayon, dahil hindi mo kaya, lalapit ka kay Lord, Lord, tulungan mo naman ako, hindi ko kaya to. It will push you to your knees before it ever places you on a platform. Kapag ang Diyos ang may akda ng pangitain, siya rin ang magiging katuparan nito. At ang good news ko sa inyo, bakit kailangan hindi ka lang mangangarap ng malaki pero pangarapin mo yung pangarap ng Diyos sa buhay mo? Bakit? Sa akin, bakit? Because what God starts, He is faithful to finish. Pag si Lord nagbigay ng pangarap sa iyo, ng vision sa iyo, sinisigurado ko sa iyo, tutuparin niya ito. Amen? Sabihin mo sa tabi, mangarap tayo. Enlarge your dreams and vision. At dito pa ako magtatapos. Anong kailangan kong enlarge this year? Enlarge your heart. Amen. Hindi po ito yung naiisip ninyo. Ha? Pero pambira naman, magastos yan. Diba? Ayoko na yan. Galing na ako dyan. Diba? Tama na po yan. Hindi po enlargement of the heart. Diba? Na literal. Pero sabi ng Psalms 119:32, I will run in the path of your commands, for your hub, enlarge my heart. Alam mo, nakakatuwa eh, kasi nung pinag-aaralan ko tong text na ito, sabi niya, sumusunod daw siya sa Diyos kasi pinalaki ng Diyos ang puso niya. Malinaw sa sabi ni David na ang sentro ng pagsunod ay ang puso. At hindi sapat ang puso, dapat may malaking puso. Amen? Tanong, kanino at saan dapat lalakihan ng puso? Number 1, enlarge your heart for God. Sabi mo nga, God. Sino po dito mahal si Lord? Hindi na po question yan, right? Mahal nating lahat si Lord. Kaya nga tayo nandito eh. Pero sinasabi ni Lord, Nak, pwede ba this 2026? Wag mo lang ako mahalin. Pero lakihan mo yung pagmamahal mo sa akin. Nagigets niyo yan? Lakihan mo. I-all out mo. Matthew 22:37, Jesus replied to him, you should love the Lord your God completely. Love Him with all your mind, love Him with all that you are, love Him in all that you think. Alam nyo, ang goal natin, dapat pinakamalaking portion ng puso mo this year kay Lord. Pwede ba yon? Lord, hindi sa dreams mo, hindi sa business mo, hindi sa bahay mo, sa blessing mo, pero pinakamalaking part at portion ng heart mo ngayon kay Lord. Lord, ikaw ang pinakamahal ko this year. Sino gagawin yon? Diba? Number 2, enlarge your heart for people. Automatic eh, pag minahal mo si Lord, dapat mahal mo rin ang tao. Hindi pwedeng mahal mo si Lord pero wala ka namang care at pagmamahal sa tao. Tama ba? Sabi nga ni Chip Ingram, if you think your love for God is increasing, yet your concern for the lost is decreasing, you are deceived. Alam mo, dami kong nakitang very religious pero walang pagmamahal sa tao. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ na parable? May binugbog daw na mama. Dumaan yung pari. Di man lang pinuntahan at kinuha. Dumaan yung isang mayaman, matalinong tao. Hindi man lang pinuntahan. Pero may dumaan na isang makasalanan. Pinuntahan yung tao. Dinamitan, hinalagaan. Alam mo, wala pong kwenta na nasa church tayo, nagpipray tayo, pero wala tayong pagmamahal sa mga tao. Amen? For 4 years, we're so blessed to receive and experience the love, grace, and power and blessing of God in this church. Sabi ni Lord, Nak, panahon, i-share sa iba. Pwede ba i-share mo rin sa pamilya mo? Pwede ba i-share mo rin sa classmate mo? Sabi ng 1 John 4:7-8, my friends,
We should love each other. It is God who makes us able to love other people. Everyone who loves other people has become a child of God. Anak kita pag nagmamahal ka. Itong matindi. Next. At kilala ka ng Diyos. Pero lahat ng hindi daw nagmamahal, hindi kilala ang Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Sana this year, 2026, sa iyo unang makita ang pagmamahal, awa at habag sa tao. Hindi lang sa mga taong mahal mo, maging sa umaaway, mga unbelievers at hindi ka mahal-mahal. Let's love like Jesus. Second to the last, enlarge your heart to the church. Inuurasan na ako eh. Enlarge your heart to the church. Enlarge your heart to God. Enlarge your heart for people. Enlarge your heart to the church. Alam mo, nakakatuwa kasi sabi ng Ephesians 5:25, husbands, love your wife as Christ loved the church. Alam niyo ba na mahal ni Lord ang church? Mahal ni Lord ang church. Namatay siya actually para sa atin. Verse 27, ganda eh. Christ Himself did this to bring us to Himself as a beautiful group of His people. So ang church daw is a beautiful group of people. Tingnan mo naman yung katabi mo, beautiful. Tama ba? Sheesh. Diba? Sino po dito blessed to be part of this local church? Proud to be part of this local church. Ang prayer ko po, sana, wag ka lang maging proud at feel blessed, but enlarge your heart to the church. Wag ka lang pupunta dito every Sunday, attend ng church. Okay naman yan, maganda naman yan. Kasi sabi ni Pastor How, the best belongs to the house of God. Mamaya po, I'll be sharing with you visions and plans this year. Alam niyo po, kailangan po namin kayo. Kailangan kayo ng church. We can't do it without you. Tanong ko po, makakaasa po ba kami sa full support nyo sa lahat ng malalaking gagawin ng Lord sa Lighthouse Church? Amen? Mga kapatid, mahalin kay ang simbahang regalo ng Panginoon Diyos sa atin. Serve the best, give the best, and support the best. And I will end here, enlarge your heart and service and influence. Enlarge your heart of service and influence. Alam niyo po, usually, pag sa isang organization, kaya ka papasok sa isang organization para maging blessing ka sa within the organization, right? Pero alam niyo ba that the church is the only organization that exists for its non-member. Ang church, especially ang Lighthouse, nag-i-exist tayo hindi para sa inyo, para sa iba, para sa labas. Yun ang church. So don't just be a blessing here. Hindi lang tayo nandito para magkita-kita dito. Okay ba yun? Make this year a year that you serve not only in the church but also outside the church. Ang goal mo this year, serve and make an influence. Ulitin ko, serve and make an influence. Isa ka bang estudyante? Pasensya na po hindi ako makakapaglinis kasi may connect group kami sa church. Ang bira. Diba? May prayer works kasi kami kaya hindi mo na ako makaka-attend. Mama, hindi mo na ako makakaganto. Hindi, ito na yung taon, diba, that you will serve on your campus and you will make an influence. You will serve on your workplace and make an influence. You will serve on your community and make an influence. Magsaserve ka sa bahay and you will make an influence. Amen? You will serve in Manawag or wherever you are and make an influence. Nakakatuwa ito. Sabi dito, gawin mo itong taon na makilala ka sa paglilingkod at makilala ng tao ang Diyos sa paglilingkod mo. Si Ray, grabe yan. Sipag sa trabaho. Ganda nun di ba? Pero magugulat ka. Nasama niya yung boss niya sa trabaho niya, sa church. Bakit? Kasi ang sipag mo Sana ganun. Hindi ka lang makilala sa paglilingkod, pero makilala ng tao ang Diyos sa paglilingkod mo. Amen? Let's serve and make an influence. Tapos na po ako, recap natin, palakpakan natin ang Panginoon. Pwede natin picture. So, ano ang kailangan kong enlarge this year? Enlarge your faith, enlarge your dreams and vision, enlarge your heart for God, for people, to the church, okay, and enlarge your heart of service and influence. Sino po gusto na maka-experience ng enlarge this year? Diba? Lord, I want to experience this enlarge. Alam mo, how to experience enlarge? Yung kanina yung gagawin natin Ito, mabilis lang ito, isa lang. Paano ko ma-experience, Lord, na ma-experience yung mga promises mo sa akin na ma-enlarge ako this year? Simple lang, be a man and woman of honor.
Nakakatuwa kasi walang ibang description kay Job, kundi he is a man of honor. He is honorable than any of his brothers. Pinag-aaralan ko ang salitang honor. Ang honor po, being a man and woman of honor means doing what is right even when you are not recognized or nobody sees. When you say, be a man and woman of honor, ito yung kahit walang nakakakita o nakaka-recognize ng faith mo, ng dreams at visions mo, at kahit laman ng puso mo, tutuloy ka pa rin. Bakit? Sa akin, bakit? Kasi ngayong 2026, iisa lang ang audience mo at yun ang Diyos. Gusto niyo po ba ma-experience natin yung enlarge? Simple lang. Lord, starting this year, wala akong ibang audience, ikaw lang. Alam mo, isa sa hindi ko makakalimutang shinare ko nung first Sunday of the year is yung mind your own business. Tama ba? Dami ko nakita nag-post yun mind your own business. Diba? Yung isa, nag-start nata ng business. Tama ba? Pero dadagdagan ko yun, ganda eh. Pero alam mo ba, sa gagawin ng Lord sa atin ngayon, this year 2026, next natin, mind your own business with God. Don't just mind your own business. Kasi I believe, may malaki kayong gagawin ni Lord sa buhay mo. Sino naniniwala doon? Mga kapatid, mind your own business. Okay lang ba yun? Mapapakialaman yung iba. Diba? Lord, starting today, maniniwala ako sa gagawin mo sa buhay ko. Amen?